Good afternoon, mates. I am Rodel S. Magadon from BS Screen 3A. I am here, it is my pleasure, sir and mates, to be here in front of the screen to report to you my topic about general strain theory under the subject of juvenile delinquency. But before we start to discuss my topic, which is the general strain theory, I will first discuss or states the meaning of juvenile delinquency. So let's start. Juvenile delinquency refers to unlawful behavior of a minor under the age of 17 or 18. So it means that ang juvenile delinquency daw ay ito yung mga minor de edad na nakakagawa ng mga krimen under the age of 17 or 18. Tandaan natin, ang juvenile delinquency daw ay ito daw yung mga tao na nakakagawa ng krimen under the age of 17 or 18 ay tinatawag na juvenile delinquency. So let's start to discuss my topic, which is the general strain theory. General strain theory by Robert Agnew. Robert Agnew has formulated a general strain theory of crime which posits the exposure to strain, especially on a persistent basis, increase the child risk for delinquency. A strain is an aversive event involving unfair treatment by others. Ito daw yung mga unfair treatment by others. The inability to achieve desired outcome. Yung mga hindi daw na-achieve na kagustuhan ng mga tao. Or loss of something of value. Need for money and discrimination. Discrimination, alam naman natin ang discrimination ay nakakasira sa ating kalooban na siyang nagiging rason kung bakit tayo nakakagawa ng mga krimen sa ating kapwa. These strains increase crime for several reasons. Most notably, they lead to range of negative emotion. So, sabi ko nga kanina doon sa discrimination, siyempre pag nadidiscriminate ang isang tao, naiisip nila na ang coping mechanism nila ay yung paggawa ng isang bagay na mali. Kasi yun yung nadadala sila sa mga emotion nila dahil sa pagdi-discriminate sa kanila, kaya nakakagawa sila ng mga krimen. It argues that strain leads to delinquency because they foster negative emotion that increase the probability of adapting deviance. So it states here that the strain leads to delinquency because they foster negative emotion. So yung negative emotion daw ay yun yung nagpapataas ng probability na makagawa ng unlawful behavior ang mga tao, na siyang nagiging rason, o yun yung parang yun yung alam nila na magiging coping nila para malagpasan nila yung isang bagay na yun. And why we engage in criminal behavior? So we engage in criminal behavior in 3 reasons. First is the loss of positive stimuli, failure to achieve valued goals. So when we say failure to achieve valued goals, is ito yung kumbaga hindi mo na-achieve yung kagustuhan mo o yung gusto mong mangyari, kaya nakakagawa ka ng krimen. Presentation of negative stimuli, and last is the presentation of negative stimuli. So the general strain theory has a model. First is the strain, followed by the negative emotion, followed by the constraint to coping, and last is the coping. So isa-isahin natin ito. Ang unang model is the strain. Ano nga ba yung strain? So yung strain is ito yung parang reason kung bakit tayo nakagawa ng mga krimen. Let's take for example, kapag may problema ka, yun yung strain mo, yung problem mo. And the negative emotion, siyempre kapag may problema ka, madami kang naiisip na mga bagay-bagay na gusto mong gawin, na siyang nagiging rason kung bakit bumababa yung emotion mo.
And last is the and third is the constraint to coping. So dahil sa mga naiisip mo na yun, doon mo na rin naiisip yung mga way kung paano mo ba malalagpasan yung mga negative emotions mo, kung paano mo ba um, malalagpasan yung problema mo. And last is the coping. So ito na yung sa stage na ito na coping is ito na yung parang last stage na kumbaga nakagawa ka na ng krimen. Dahil dito sa constraint to coping, ito yung stage na naiisip mo pa lang kung ano ba yung way mo para malagpasan mo yung problema mo na iyon. And kapag dito na sa coping, dun na nakagawa ka na ng krimen na siyang rason para malagpasan mo yung strain mo o yung problema mo. And maglalagay ako ng example para mas maiintindihan natin, mates. Okay, so magbibigay ako ng example ng general strain theory para mas maintindihan pa natin kung ano nga ba at kung ano ang rason kung bakit nakakagawa ng krimen ang isang tao. Example, DJ experienced a stressful life event called a strain. So, strain. Ano nga ba yung strain na na-experience ni DJ? Pwede yung loss of financial problems, family problems, yun yung mga strain na kumbaga yung strain kasi ito yung mga problems natin. These strains can leave DJ with negative emotions. So dahil dun sa mga strain na nararamdaman ni DJ, ano nga ba yung mga negative emotion na nararamdaman ni DJ? Anger, frustration, grief, and guilt. Last is, this emotion can create pressure for DJ to take action to alleviate these feelings. So, dahil dun sa naramdaman ni DJ na feeling na negative emotions niya, dun na niya na may isip na kung paano niya ba ito malalagpasan, kung ano ba yung mga way niya para malagpasan niya itong mga problema na ito. Pwedeng gumawa si DJ ng pagnanakaw, pagpatay, o paggamit ng mga droga, basta yung mga unlawful behavior na kasi hindi na niya alam kung baga nadadala na siya sa mga emotions niya, hindi niya na nakokontrol yung sarili niya dahil sa bigat na kanyang nararamdaman. Kaya naiisip na niyang gumawa ng mga krimen para palagpasan niya yung problema niya. At hindi na niya iniisip kung ano yung magiging result ng kanyang ginagawa. So, to sum it up, my topic, general strain theory, is ito yung teorya na kumbaga ipinapahiwatig dito na ang isang tao daw ay nakakagawa ng krimen dahil sa mga problema na dinadala nila. Let's take for example, kapag may problema tayo, lalo na kapag mabigat yung problema natin, siyempre hindi natin makontrol yung sarili natin, madami tayong naiisip na paraan kung paano ba natin malalagpasan yung mga problema na iyon. At dahil sa mga paraan na iyon, hindi na natin naiisip kung ano ba yung magiging result ng ating ginagawa dahil nga sa emotions o yung kabigat ng problema natin, hindi na natin naiisip kung ano ba yung magiging result ng ginagawa natin dahil nga na dadala na tayo sa mga emotions natin, kaya hindi na natin naiisip yung result ng ating ginagawa. So, kapag i-connect natin ito sa juvenile delinquency, let's take for example, kapag may bata, at yung batang iyon ay may gusto siyang pagkain o kumbaga pera na lang, pera. Siyempre alam naman natin kapag ang bata ay curious sa lahat ng mga bagay-bagay, kung ba gusto nilang maranasan lahat-lahat. So, example, may isang bata, gusto niyang bilhin yung isang laruan sa SM.
At yung laruan na iyon ay hindi kayang bilhin ng magulang niya. So, syempre, yung bata, madidisappoint, kumbaga, sasakit yung pakiramdam ng bata. May isip niya na, ay, hindi ako binilhan ng mama at papa ko ng ganito. Ano kayo yung gagawin ko? Doon napapasok yung um, pag doon napapasok na mag-iisip na yung bata na gagawa ng krimen, example, magnanakaw siya ng ganitong pera para lang mabili niya yung gusto niya. Kasi hindi nga napagbigyan yung kagustuhan na mabilhan siya ng ganong laruan. Kasi sabi nga natin kanina sa unahan, failure to achieve valued goals. So it means kapag na hindi daw nabigyan ng sapat na kagustuhan yung isang bata, ay yun yung magiging way para malagpasan niya yung mga problema niya. Kagaya nga ng example ko na yung bata ay may gusto siyang bilhin sa SM na gamit o laruan na kung saan hindi kayang bilhin ng kanyang magulang, at dahil sa hindi siya nabilhan ng gusto niyang laruan, ay syempre sasakit yung pakiramdam ng bata at sasabihin niya sa sarili niya na, ay, hindi nila ako mahal, hindi niya ako binilhan ng ganito, ako na lang gagawa ng paraan para mabili ko to. So may isip na yung bata na gagawa siya ng mga bagay-bagay, kung pagnanakaw, para lang mabili niya yung gusto niya. So thank you sir, thank you mates sa pakikinig. Sana naintindihan nyo yung discussion ko about general string theory dapat. So ang general string theory ay ito daw yung paraan ng mga tao kung paano nila nalalagpasan o kino-cope up yung isang bagay-bagay without na hindi na nila iniisip yung nagiging result nila, dahil nga sa emotions na nadadala nila dahil sa mga negative emotion, discrimination na nangyayari sa kanila, kaya hindi na nila naiisip yung mga positive result o yung mga magiging result ng kanilang gawain. So, thank you sir, thank you mates, and God bless.